Good morning po sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon. Welcome sa Good Morning Kuya. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-29 sa buwan ng Mayo. Tayo ay sabay din napapakinggan sa UNTV Radio La Verdad 1350. Kasama natin po ngayong umaga si Ginoong Dr. Hamlet, siya po ang Chief Management ng Audit Division ng Department of Agriculture upang talakayin ang tungkol sa anti-corruption hotline ng kalang ahensya sa ibinukas sa publiko. Para sa may gustong ikonsulta, ipadala ito sa aming text line at social media accounts na makikita sa inyong TV screens. Tining! Good morning po, sir. morning, sir. Dala, tama po ba yung pronunciation ko? That's correct. Dala. Ayan. Oo. Kamusta naman po ang DA kasi syempre ang DA laging nababanggit yan na parang isa yan sa mga mga ahensya na pinaglalagakan ng mga pera na kung saan madaling makuha makorap. Ano po yung mga internal na mga ginagawa po ninyo sa DA para po maiwasan po maulit yung mga nasaksihan natin dating mga fertilizer scam, etc.? Yeah, sa kasalukuyan, gumawa ng isang hotline ang kagawaran ng pagsasaka sa pamumuno ng ating kalihim, si Secretary Alcala, para mabigyan ng pagkakataon ng ating publiko na maisawalat ang mga problema. Anomalya. Yes, anomaly. Anomalies in the procurement process and all other interventions in the project of the Department of Agriculture, kung saan binibigyang pagkakataon ng ating mga mamamayan at ang ating publiko, kasi ito ang aming nakikita na walang pagkakataong mag-participate ang ating mamamayan sa ganitong proseso, which is at least a process whereby we are able to have some mechanism, an opening of a mechanism to the public where they could participate actively. Yung sila mismo ang mag-participate. Kasi sa aming palagay, sa tingin ng Internal Audit Service na isa ring bagong opisina sa ating Department of Agriculture, na sa tingin namin ito ang pwedeng makatulong sa ating pagpapatuwid ng mga landas. Ika nga ng ating Pangulo, kailangan tayo tumahak sa isang tuwid na landas. And so these are the interventions, strategic interventions that the Department of Agriculture has initiated for the public to be able to at least arrive at a certain participatory activity where the public itself should be able to at least investigate certain areas where it has identified that corruption has, When they report po the, kunyari, incident na nakita nila, magiging anonymous ba sila o kailangan yung kuhanin yung mga? Dalawang bagay. Pwedeng maging anonymous, pwedeng maging open. Anonymous kasi usually sa aming obserbasyon, ang ating mamamayan ay takot na magpahayag. But there is of course a healthy balance of this. Dahil may mga tao rin naman na gusto lang manira ng mga taong nasa kagawaran ng pagsasaka. So there should be a healthy balance for this, and that prior to that, they could only pwedeng text. And we could already initiate the move from the Internal Audit Service sa pamumuno ni Attorney Alogo, ang aming director ngayon. Bagong director din siya. Imbestigahan na kagad nila kapag Yes, we are going to investigate and we are going to report this immediately to the Secretary. Ako, Doc Hamlet, wala naman ang problema na nagtayo tayo ng hotline para mag-report ang ating mamamayan. I think ang problema natin is hindi alam ng mga tao na mayroong mga proyekto na dadating sa lugar nila. No? So how do we inform the people, merong proyekto na dadating, ganitong kahalaga ang ilalagak sa proyektong yan. How do we get them to know that the project is coming for them to already watch the project? Because that is one of the important things. Yeah, isa ito. Actually, we are happy na ang ating magandang umaga, Kuya, ay nagbigay ng pagkakataon sa ating kagawaran para maipaabot sa ating mga mamamayan ang ganitong mga kalakaran. Lalong-lalo na siguro kung ang isang proyekto ay naumpisahan na sa isang lugar. Kasi isa sa mga namin ngayon, sa mga ginagawa ng ating Internal Audit Service ay
pinapaalam natin sa publiko kung ano yung mga proyekto, yun ang sinasabi ni Kong, na ito ay pinapaalam na natin kaagad para mabantayan. Dahil kung transparent tayo, ito ay transparency is one of the pillars of good governance. Kung alam ng publiko kung ano ang kung ano yung mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, it empowers them to participate actively in the government activities. Sir, paano po nakakascade yung ganong information? Kasi ang iniisip ko, kunwari, siyempre sa central office sa Manila, madali lang yan, di ba? Pero kunwari sa mga malalayong mga sitio na ganyan, na may mga binibigyan tayo ng mga seedling doon, no? Na konting Yes, ayuda that's sa mga farmers, sa fertilizer, etc. Paano nila malalaman na yung natatanggap nilang packet na yun ay tama yun, na Tama yun. Kasi kung ang isipin ko, syempre, yung mga masasama talaga yan, may mga kasabwat na yan within the regional office, diba, etc. So, kunwari ako po isang farmer, kukuha po ako nitong packet na to, ang intindi ko, parang may fertilizer pala dapat, pero walang laman na fertilizer. Seedling kulang. lang ang laman, kulang. So, paano ko po malalaman na ito na ba yun? Or, May kulang. oo, may kulang Tama pa. ba? Yan. Sige. Isa sa mga proseso na pwedeng gamitin ng ating mamamayan ay ang pagpunta dito sa ating hotline. No? Pwede nilang kahit Tanungin, pwede tanong silang lang, magtanong tanong din. lang, kahit na Okay. text. Text, pwede nating maipaabot sa ating mamamayan na ako mismo ang nag-handle nito. Oh. Tapos, And then I submit this and then Yeah. pina-follow up. There should be a follow-up. Pero ito ay hindi kailangang maging bunyag. no? Correct. Oo. Kung alam namin kung sino ang nag-text, makakatanggap siya kaagad ng Yun. feedback. So, the feedback mechanism is through our office, the Internal Audit Service. So wala ring parang risk of retaliation on the Wala. part of the Kaya nga farmer. natin Kasi pwede magtatanong lang siya ng ay sir, kumpleto ba to? Ganito ba talaga itong matatanggap? Tapos kayo po sabihin niyo, okay, sige, kulang ka, i-cascade namin dun sa dapat na. Tapos bibigyan niyo That's rin pagkakataon correct. yung That's regional office ninyo na baka nga naman na-delay lang, di ba, sa shipment or something. Yan, okay, exactly. Ganun. Sir, So, yes. yes. Sir, are there enough personals like to man the hotline? Kasi yung naging problem natin yung sa LTFRB, di ba? Parang dalawa lang yung personals na like, so this one, sa hotline nyo, marami po bang tao dyan para sumagot ng mga katanungan nila? At yung Yeah. mga katanungan po ba nila madaling masasagot dyan? Madaling makasasagot. Actually, binibigyan natin ang mga involved dito sa ating programang ganito ng certain limited number of time to have the feedback. Kasi madaling hindi maniniwala ang ating mga mamamayan kung napakatagal bago natin Totoo. may bigay Sagutin. ang kanilang mga katanungan. So sa pamamagitan ng mga proyektong ito, nagagawa nating maipaabot sa ating mamamayan, lalo na sa ating mga magsasaka, kung ano man ang mga benepisyong binibigay ng ating kagawaran sa kanila. So far, sa experience niyo po, ilang araw na po ba ito na ano? Yeah, we have started only mga 2 weeks ago. 2 weeks ago. So, meron na po bang mga naunang Meron naman. nag-text, Actually, meron nagtawag? silang mga halimbawa, may request sila ng seeds na hindi naabot sa kanila. So, Pwede doon. pwede na doon. So, we make a follow-up for that. We go to our regional directors. We ask them, bakit hindi ito umabot? Panabibigyan. Ano bang rason? No? So, therefore, from there, we should be able to at least act accordingly to the needs of our clients, the farmers. Napakaganda tong ganito, no? Hindi Hindi kasi kasi... open nila Oo, yung yung facility sa departamento. public eh. Oo. Actually, it's the opportunity for the farmers that is lacking. Yes. Wala sila kasing mapuntahan. Baka sila ay magkaroon ng yung parang gaganti. Yes, Sino man yes, ang- oo. So we try to protect them. Ito kasi kautosan mismo ng ating kalihim, si Kalihim Pro, si Alcala, na kailangan mabigyan ng pagkakataon ng ating mga clientele, yung farmers particularly, the fisher folk, na bigyan sila ng pagkakataon kasi usually wala silang pagkakataon. Yeah. Bigyan ng buwas. Tsaka ito pong proyekto nyo, kahit hindi lang diretso sa DA, no? Kahit yung mga attached agencies na pwede silang Ay, magsumbong, definitely. kuwari sa BIFAR na mga or Definitely, whatever. yes. No? Because the Internal Audit Service covers also this
what we call staff bureaus and attached agencies to the Department of Agriculture. Sir, sige, ano po yung hotline Hotline. at paano namin makokontak yan? Yan, tingnan ko muna ang aking Ah, kulit. sige. Dahil 2 weeks, Two 2 weeks weeks pa lang, pa hindi ko lang. sinabi. Understandable, understandable. So you, Pakita po natin. Ayan. Basahin muna kasi Oo nga. Ayan. Okay. And, Sige po. Agribiado Hotline ang pangalan. yes. Yan. This is the confidential audit desk. Mm. Ayan. Department of Agriculture. So you could call 02921 6891 or 0905 571 5724. Dalawa kasi itong proyekto, mayroon tayong yung ikaw mismo. Ito ay, ang mamamayan naman ay binibigyan natin ng pagkakataon na makasama namin sa ating activity para mag-audit. Sila mismo Oh, nag-audit. astig. So at least you Para make malaman transparent nila. Yeah. the project and the program in itself. Yung kaninang Kumbaga, concern mo involved kasi sila. hindi nila alam eh. Aha. So, involved sila. So, kami ngayon ay may activity kami ngayon sa Region 2 at saka sa Batanes. Nandoon ngayon ang aming director, si Attorney Alogok, kasama ng iba nating mga auditor para pasimunuan itong programang ito, yung pag-audit. No? This is a participatory. We call this the Department of Agriculture Public-Private Participatory. Correct, yeah. Kasi ang ating mamamayan mismo ang nag-audit. Tinitingnan nila, o tama ba itong ginawa natin sa proseso? Lalong-lalo na sa mga, the projects kung saan ang critical, ang masyadong, ang knowledge ng ating mga mamamayan. Kasi we strengthen by being transparent, we are able to at least establish a very strong, relationship with the public. At the same time, na-allow natin na malaman nila kung ano ba ang pasikot-sikot sa mga activities. For those who want to join po the Ikaw Mismo program, paano naman sila? You just have to register. Ayan. Re-register mo lang. Istorya mo yan. Oo. Kailangan, andito na naman siya uli. Tingnan natin ang aking kodigo. Sige. Ikaw mismo eh. Yes, yeah. May actually, yeah. website. Siguro Yeah. maganda rin Yan. to, Dr. Hamlet, na, Yes. na mabibridge yung gap between the farmers Exactly, and the that's one. Department of Agriculture regarding yung concerns nila, di ba, Lahat. Red? Yung mga, like what you're saying, mga seeds, mga program, Correct. saka yung sa local government nila, kung yung may proyekto regarding Yes. agriculture, Actually, may mga nagagawa natatanggap pa, na no? kaming Oo. may mga Mga natatanggap na concern. kaming mga concerns. Halimbawa, kung ang project ba itong yung farm to market road ay ganito ba talaga ito kahaba o mas mahaba pa ito dapat o ang pagkagawa kaya nito ay konkreto o ito'y lang kasi hindi na kami gumagawa ngayon ng mga farm to market road na hindi konkreto. Bakit? Dahil palagi ang nagiging rason pag wala na yung road nabaha Nabaha na. inulan natunaw. So we have to come up with that strategy. Then you make Maganda the yan. farmers Oo. direct informants. Correct. Oo. Yes, Maganda it's yan the farmers kasi, mismo. oo, Silang at least participants. malalaman din nila kung halimbawa yung proyekto na para sa kanila napupunta sa kanila or dapat, diba, Yes. ito na yung Kung tama deadline ba? Kung tama ba? nakadating ba, diba, or delayed. Yes. Involved Tama sila. yun. Yung registration, they have to register at Those who are interested citizens should register at the Department of Agriculture official website at afmi.da.gov.ph/da-PPA. Yan, mahaba. ipapaskill natin yan sa Yeah, meron tayong mga sa niyan sa Facebook lahat. natin. Yes, please. Sa official Yes. website po ng We would like to Good thank Morning. you. Papakuhanan na lang natin Of to course. kay JC Kulala ng kopya para ma-post Yes, natin sa sir. Facebook at Ay, ma-promote pa mismo. natin ng mas At ang lalong maigting. agribyado. Tama po? Maraming Yan. salamat. We would like to thank you for that. Siguro the farmers should also be thankful for the magandang umaga, kuya. Good morning, Kuya. Good morning. Tinagalog lang ni Sir. Tinagalog lang ni Sir. Yes. Good Sige morning, po. kuya. Maraming salamat po, Dr. Hamlet Dala. Siya po ang Chief Management ng Audit Division ng Department of Agriculture o DA.